So yan mga utoy, welcome sa isa na namang edisyon ng ating Hunter x Hunter Dark Continent series. Pangalawang episode na nga po ito, una nga ay tinalakay natin si Beyond Netero. Ngayon naman ang paksa natin para sa video na to ay walang iba kundi ang tatay ng ating main protagonist na si Gon, ang taong sa kasalukuyan ay mayroong 2-star Hunter license rating, walang iba kung hindi si Jing Freaks. Sa totoo lang, mahabang content sana ito kaya mas pinili ko na lang na gawing 2-part series ang tungkol sa kanya. Dito sa part 1 ng ating video, gusto ko kasi na mag-concentrate muna tayo sa kung anong klaseng tao ba si Jing Freaks o kung papaano siya mag-isip. At tinitiyak ko sa pagtatapos ng content na ito ay maglulook forward kayo sa part 2. Pero bago muna yan ay baka gusto nyong mag-subscribe muna sa ating channel. Libre lang naman ang pagpindot dyan para kapag ka may bagong update tayo, edi mauna ka. Anyway, so much for the introduction. Gaya ng sinabi ko kanina, si Jing Freaks ay isa nga pong miyembro ng Hunter Association na mayroong lisensya na 2-star rating. So, quick trivia lang, para magkaroon ng estrella o star ang iyong lisensya bilang hunter, kailangan ay magkaroon ka ng malaking achievement sa isang larangan. Kapag 2-star hunter naman, kailangan ay nakapag-mentor ka ng isang hunter na nagkaroon ng 1-star bukod pa sa dapat ay isa kang opisyal ng Hunter Association. Pero dito na ngayon magkakatalo kasi si Jing Freaks ay qualified para maging 3-star hunter. Sa 2-star hunter kasi pwede na isang field o larangan ka lang magiging magaling. Sa 3-star, 2 o higit pa. Originally, si Jing Freaks kasi ay isang archaeological hunter. Sa sobrang tinding araw ng achievement niya sa larangan ng arkeolohiya, ang halimbawa o standard ni Jing Freaks ang sinusunod sa buong mundo. Ayon naman kay Kite, si Jing ay eksperto rin sa pag-aalaga, pagpapaamo at pagpaparami ng mga kakaibang hayop. Involved din si Jing sa paghahanap ng mga mineral kagaya ng ginto. At naging instrumento din si Jing para maubos ang isang sindikato ng mga magnanakaw. Sobrang lupit nga daw ng mga achievement ni Jing Freaks sa Hunter Association. Isa nga raw siyang hunter na walang limitasyon. Ayon pa kay Chairman Netero, isa si Jing sa 5 tao na pinaka mahuhusay sa paggamit ng NEN. Huwag din nating kalimutan na isa siya sa mga piling miyembro ng Zodiac o ang 12 miyembro ng Hunter Association na kinikilala ni Chairman Netero. Sa totoo lang mga utoy, ang tanging bagay na nakakapigil kay Jing na maging 3-star rated hunter ay ang kanyang pagiging mahiyain. Ang ugali ding ito ang dahilan kung bakit ayaw niyang makipagkita kay Gon at kung bakit masyadong pribado at isinisikreto ang maraming bagay tungkol sa kanya na para daw siyang isang presidente. So ganito kabigat ang profile ni Jing Freaks. Ngayon naman, let's go deeper. Anong klaseng tao ba si Jing Freaks? Okay, for starters, si Jing Freaks ay isang individual na mayroong hindi kapani-paniwalang talino sa pag-aanalisa ng mga bagay-bagay. Sa episode 137, pinag-uusapan ng mga Zodiac kung ano ang kanilang gagawin sa papalapit na halalan para sa chairman ng Hunter Association. Pero si Jing Freaks, alam niya kung ano ang eksaktong mangyayari sa loob ng meeting na yon. Since alam ni Jing na wala naman talaga mapagkakasunduan dahil papaikot-ikutin lang sila ni Pariston, sigurado siya nahihirit si Chidel ng Drolats na sasang-ayunan ng lahat. Sa Drolats, isusulat doon ang mga patakaran hingil sa pagpapatakbo ng halalan. Si Vince ang bubunot at yun na ang susundin. Ang maganda dito, naisip din ni Jing na maglagay ng papel sa gilid para magkaroon ng ideya si Chidel. At doon na nagsimula ang manipulasyon. Bago ang lahat ay kasapakat na pala ni Jing itong si Vince para dayain ang resulta ng bunutan. Noong binunot na ang papel ni Jing, batid niya ang tendency ni Pariston na guluhin kung anuman ang nakasulat na patakaran sa kanyang papel. Kaya naman nagsulat siya ng ika-5 patakaran na hinding-hindi tatanggapin ng lahat. At yun nga ang nangyari. Hindi tinanggap ang ika-5 patakaran pero yung 4 na nauna hindi na pinagdebatehan. Sa pagtatapos ng meeting na yon ay talagang nahihintakutan itong si Vince kay Jing. Ito daw pala ang hunter. Suhestyon pa nga niya bakit hindi na lang si Jing ang maging chairman? Pero ang sagot ni Jing ayaw niya rin maabala kasi ay nakakagulo lang ito sa mga gusto niyang mangyari. At yun ay ang pagiging aktual na hunter. Siyempre, pag chairman ka,
mas madalas na nasa opisina ka lang at papeles ang hawak mo. Kung merong kumakatawan sa salitang hunter sa series na to, sa palagay ko si Jing Freaks na ngayon mismo. Sa naganap na eleksyon, hindi man aktual na sinabi, pero ang target niya rito ay si Pariston. Bilang hunter ay dapat nasusubaybayan mo ng maayos ang iyong target. Pagkatapos kasi ng operasyon para matalo ang mga Chimera Ant, kinumpis ka ni Pariston ang 5,000 itlog ng langgam. Masyado itong delikado kasi lahat yan ay nakakagamit ng NEN. Isa pa ay wala rin itong paalam sa Hunter Association. Sinadya ni Jing na maging komplikado at mahaba ang halalan upang malibang si Pariston, sapat para sa timing kung kailan mapipisak ang mga itlog. Yan, ganyan siya ka-advance mag-isip. Sa totoo lang, nahalata din naman ni Pariston yung gustong mangyari ni Jing. Akala nga ni Pariston gusto ni Jing na maging chairman. Kung nagtapat sila, malamang talo daw siya. Ganon kalaki ang tiwala ni Pariston kay Jing bilang kalaban. Speaking of tiwala, sa mga kumakampi o mga kapanalig ni Jing Freaks, lahat sila ay positibo ang pananaw tungkol sa kanya. Para kasi kay Jing, mas importante ang kasiyahan ng kanyang mga kasama kaysa sa misyon. Ang misyon kasi ay natatapos, pero ang mga kasama mo sa pagtupad nito ay habang buhay na tumatanaw sa kanya ng utang na loob. Bilang isang hunter, mahalaga na makasagap ka ng maayos na impormasyon. Ang kanyang mga naging kasamahan ay nagsisilbi pa rin sa kanya bilang mga impormante. Ang iba naman ay naging administrator para sa larong Grid Island, kung saan ang main creator ng larong ito ay si Jing Freaks. So yan, magkaroon muna tayo ng konklusyon para sa video na to. Mga utoy, batid natin na nag-umpisa ang Hunter x Hunter series na ang original na layunin ay ang paghahanap ni Gon sa kanyang ama na si Jing Freaks. Sa loob ng 148 na episodes ay natapos na nga ang mission na ito. Sa huli, tayo ay dadalhin ng series sa isang paglalakbay patungo sa Dark Continent. Ang Dark Continent ay isang lugar na hindi pa napupuntahan ni Jing Freaks. Meron lang siyang idea tungkol dito. Nasabi ko nung nakaraang video na si Beyond Netero ay mayroong nakahiwalay na team para galugarin ang Dark Continent. Hindi siya susunod sa mga ipagagawa ng B5 na nasa supervision ng Hunter Association. At sa palagay ko, si Beyond at si Jing ay parehas ang tinatakbo ng kanilang isip. Sa pagiging hunter, ayaw nila na didiktahan sila kung ano ang gusto nilang gawin. Bilang isang archaeological hunter, mahalaga kay Jing ang paglalakbay sa Dark Continent. At kung meron mang tao na dapat gumabay sa kanya para mamuno sa mga ekspedisyon, wala yang iba kundi si Beyond. Sa susunod na video, ilalahad ko sa inyo ang eksaktong storya kung ano ang papel ni Jing Freaks sa naturang paglalakbay. Sino-sino ba sila at bakit niya ba kinakabangga itong si Pariston Hill? Magbibigay din ako ng opinion at palagay sa kung ano na ang magiging papel ni Gon kasi siya ang bida dito eh. So supposed to be isa itong storya tungkol sa kanya. At kung may pag-asa ba na bumalik ang kanyang kapangyarihan na taglay. Wala nang nen si Gon, di ba? Yun ang akala nyo. Anyway, maraming salamat sa mga sumusubaybay nitong ating Dark Continent series. Mahaba-haba pa tong pagsasamahan natin kasi gusto kong ipaliwanag sa inyo ang intensyon ng bawat karakter. Kay Jing pa lang tayo 2 parts na. Paano pa kaya yung iba kagaya ni Kurapika, Takin Prince, Hisoka, Don Freaks at iba pang mga komplikadong bagay na nagaganap sa Black Whale. Naway subaybayan nyo ang ating ginagawang paglalakbay sa Dark Continent. I-upload ko ASAP ang part 2 ng video na to. Kaya mag-subscribe kayo at mag-comment na rin baka ma-feature ko ang inyong mga katanungan dito sa ating video. So yan, hanggang dito na lang para sa video na to. Muli, ito po ang inyong Kuya Utoy. Palagi tayong manood ng anime. Palaganapin natin ang anime culture. Magbasa ng Hunter x Hunter. Hanggang sa muli, paalam. Sige, dyan muna kayo at tapusin nyo yung ating background music.